na tayo, okay ha? Pray na ako, okay. Panginoon na, salamat ulit sa araw nito. Panginoon na, salamat ulit. Panginoon na, dito kami, andito po kami. Panginoon, upang magpasalamat kayo. Kami, Panginoon, sa iyo at kami po yung maharap sa iyo, Panginoon, na dinadalangin ko rin, Panginoon, na tulungan mo ko sa aking pagbibigay na ang salita mo ang tulungan sa aking pagbibigay, Panginoon, na ang maging topic ko about sa consensus, Panginoon, na tulungan mo ko, Panginoon, na ma-share sa kanila to ang salita mo, Panginoon. Hindi, Panginoon, salamat sa mga kapatiran na nandito na nakakadalo rin, Panginoon, na ang sana po pag-aralan namin yung maisap po namin lahat, paglabas namin ng aming bahay, makasilungan ng aming mga papa, Panginoon. Hindi, Panginoon, ang mga kapatiran na wala sila rito ay dinadalangin ko rin. Panginoon, sana po makahabot sila kung ano man ang ginagawa na sila, Panginoon, na dinadalangin. Panginoon, na nagabihan sila. Na lalo na salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na salamat po ako na binigyan mo kami ng oras para magkakipos sa ito. Sa ngalan ni Jesus, amen. Magkakanta po muna si Brother Roderick ng 10,000 Reasons. Okay, magandang hapon sa inyo, mga brother and sister. Ang aking pong ibibigay sa aking paglilid ngayon ay ang title po ay Top Bible Verses on Contentment or What Being Content. Dito po ang aking pong ibibigay yung sa encourage po sa atin ni Paul na sa Pilipos. Ano po ba ang sikreto ni Paul? At napagtanggumpayan niya ang mga pagsubok, kahirapan, kagutuman sa kanyang buhay. Ano po ang kanyang sikreto? Ito po sa Pilipos chapter 4 verse 11 to 13. Babasahin ko po. Okay po, babasahin ko po yung verses sa Pilipos chapter 4 verse 11 to 13. Sabi nga po dito, sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong, natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko po ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana, natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yun nga po ang naranasan ni Paul na yung kagutuman, kahirapan. Pero naranasan din po niya yung mabusog at magutom. Pero ang sikreto po ni Paul ay yung si Christ, ang Panginoon. Yung dito po sa verse 13, yung sinabi niya po dito. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kalooban sa akin ni Kristo, na malinaw po na yung mga pinagdaanan ni Paul na mga kahirapan ay ang naging lakas niya ay ang Panginoon. Binigyan po siya ng lakas. Ang Panginoon po ang umano sa buhay niya, ang tumulong, ang nagpatakbo ng kanyang buhay. Dahil kung sa sarili lang po niya ay hindi po niya ito magagawa. Ganon din po tayong mga tao na kung hindi po si Kristo o hindi ang Panginoon ng sentro ng ating buhay, kung ano man ang mga pinagdadaanan natin yun ay hindi po natin ito malalagpasan. Lalo na po ngayon ang mga pinagdadaanan natin na hindi lang naman dito sa Italia, kundi sa buong daigdig dahil alam naman po natin ay crisis sa buong mundo dahil sa pandemic. Pero sa kabila po nangyari siguro nararanasan naman natin, hindi pa natin nararanasan ng gutom. Dahil sa kabila ng may mga pandemic, may mga ganyan, pero ano pa rin po, di ba, abundant pa rin tayo. Dahil ako na naniniwala sa Panginoon na ano man ang mga dumadating ay sa Kanya ako nagtitiwala, sa Kanya ako lumalapit.
Dahil kung sa mga pinagdaanan po ni Paul, wala pa po sa kalahatiang na karanasan natin kahirapan ngayon. Dahil basahin pa rin po natin sa 2 Corinto chapter 11, 24, 27. Dito makikita rin po natin kung gaano nahirapan si Paul, kung anong kahirapan ng kanyang naranasan. Brad, verse 2 Corinto chapter 11, 24, 27. 24 to 27. 2 Corinthians 24 to 27. Babasahin ko po 2 Corinto chapter 11 verse 24, 27. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 30 ulit akong maranasang hagupitin ng mga Romano at minsan binato. Makaitlo akong naranasan mawasak ang barko sinasakyan at minsan magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga Hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lang mabalabal. Siguro po kung imagine natin to, kung sa ating mangyayari ito, at saka sa mga nangyayari ngayon sa atin ay wala pa sa kalahati ng naranasan ni Paul. Kanya siguro ang magagawa lang po natin ay yung ating buhay ay yung si Kristo ang maging center ng ating buhay para lahat ng mga dadating sa ating pang mga kahirapan na alam po naman natin na hindi pa nangyayari isang problema, may parating pa rin daw. Pero kung iisipin lang natin sa mga kahirapan ni Paul na naranasan niya, lahat ng ito ay makakaya natin na ibig sabihin rin po ay wala po tayong karapatang magreklamo dahil sa nangyari ni Paul ay sobrang kahirapan kanya sa ating naranasan na yun. Ang maging center lang ng ating buhay ang Panginoon at itong lahat natin mapagtutugumpayan na. Kanya purihin ang Panginoon. At ngayon po ay si Brother Jerry ay mag-testimony. Magandang gabi mga kapatid, kumusta tayo lahat? Nakikita ko sa mga mukha natin ay kontento ba tayo? Parang mga mukha natin, hindi kontento eh. Mga ngiting yan ang kontento na kailangan talaga natin ng presensya ng Panginoon sa ating buhay para tayo makontento. Tama ang sabi ni Brother Jerry dahil napakasarap pong magtiwala sa Diyos para sa kung ano ang mayroon tayo. Pangalain naman tayo ay para pagtrabahoin natin ang Panginoon sa ating mga trabaho, pag-aralan natin ang mahalaga ng mabuti ang pagsusumikap kung kayo dapat matuto ang isa sa pamahalaan ng pera bilang tagapangasiwa na lahat na pinagkaloob ng Diyos sa atin. At para hindi tayo maloko, masayang ang hindi magandang pamahalaan nito. Kaya po, ang salapi namin na namin mag-asawa, hindi ako umahawak dahil hindi ako marunong. Mas marunong atang mga babae umahawak eh. Kontento po ako sa asawa, sa pagiging asawa. At kontento ako sa paghahawak niya dahil ito'y hindi nasasayang. Ang kasiyan ay nagmumula sa isang pagtitiwala sa Diyos
ano ang mayroon ka at kung ano ang dapat mong magkaroon. At isang pusong nagpapasalamat sa Diyos na nagbibigay nito. Kaya po nagpapasalamat po ako dahil nung araw wala akong kakontentuhan katulad ng mga nagpapadala rito na pag nakita yung rate, hindi kontento, mababa daw. At ang pera lang daw ay dumadaan. Eh, sabi ko naman, dapat tayo makontento dahil may dumadaan. Di po ba? Kaya kung anong mayroon tayo, dapat may kontentuhan. Mayroon pa akong follow-up sa verse ni Brother Jerry dito sa 1 Timothy 6. 1 Timothy 6:8. Sabi niya rito, kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit ang mga nagnanasang yumaman sa tukso at sa bitag ng mga samang hangarin na tutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng katamaan dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi. May mga nalalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Kaya dapat nga tayo yung pananampalataya ay dapat masiyahan sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkain, panamit, sa ating mga tirahan. Dahil nung araw, pag umuulan, tumutulad tubig, pero ayos pa rin. Papasensyahan pa rin dahil na tayo mahirap. Pero nandyan pa rin ang Diyos. Patulad nga rito, sabi niya sa verse na binigay ni Brother Jerry, kung itutuloy natin, sa verse, ano ba yun? 5 pa rin ba? O, sa sinabi ng Diyos na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya dapat po tayo makontento, kontento ko po dahil may Diyos akong buhay. Na saktuluhan natin kung may problema tayo. Mayroon tayong balikat na hagulgulan. Mahagulgul tayo sa Panginoon. Kaya kontento pa tayo sa ating Panginoon na mayroon tayo. At sabi nga ni Joshua dito, na hindi nga tayo pabayaan. Sinabi si Joshua sa Joshua 1, number 5, hindi ka matatalo ni numan habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moises, ngayon din ang gagawin ko sa iyo, hindi kita pababayaan. Kaya makontento tayo sa lahat ng bagay, kung anong mayroon tayo, sa ating Diyos, na papapagmahal, na palagi nandyan. Lagi natin hanapin ang kanyang presensya para tayo makontento sa lahat ng bagay. Kaya, saludo tayo sa ating mga mapagmahal na Diyos. Amen? Dahil palagi nandyan. Makontento tayo kung anong may bibigay niya kanila. Ako'y nagpapasalamat sa kanya. Kontento kung anong binibigay niya sa akin. Lalo na sa aking buhay, nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kung di dahil sa kanya, wala ako nito. Wala tayo nito. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Okay po, magbibigay po ulit ako ng verse sa Matthew chapter 6, verse 31 to 33. Matthew 6, 31-33. Sabi nga po niya dito, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramitin. Sa inyong kakainin o inumin sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga tao. Wala pang Matthew chapter 6 31-33, okay. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin,
iinumin o daramitin sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at pagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Na ang importante pa rin po dito sa sinabing verse na ito na put first God bago po natin isipin ang ating mga kailangan dahil nakalagay po dito kung ano man ang ating mga kailangan na ipagkakaloob niya, pero kailangan po natin ang maging center ng ating pamumuhay. Ang laman ng ating puso ay ang Panginoon. Dahil kung ano man ang pangangailangan natin, ang Panginoon na magbibigay sa atin. Kanya purihin ang Panginoon. Okay, magte-testimony po si Bonbon. Buonasera a tutti. Vorrei condividere con voi Ebrei 13:5. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sono molto grato di essere un cristiano, figlio di Dio, perché mi ha insegnato di non basare in questo mondo sul denaro, ma che basandoci sull'amore che ci dà. Mi ha insegnato anche di accontentarmi di ciò che ho e di non magari chiedere troppo, chiedere ciò che voglio, ciò che vedo che è bello, ma accontentare ciò che ho e che mi serve, perché lui un giorno mi darà una cosa migliore rispetto a quello che penso io. Quindi sono molto grato di essere un cristiano, perché appunto so che Dio non mi lascerà e non mi abbandonerà, nonostante la difficoltà nella vita. So che Lui ci sarà sempre. Grazie. Umawit po tayo ng All to Us. Kakanta po ulit si Pastor Dodo. Grazie, Pastor. Ang huling verse ko po ay sa Filipos chapter 4 verse 19-20. Sabi dito, Filipos chapter 4 verse 19-20. At buhat sa kayamanan niyang hindi maubos-ubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Amang magpakailanman. Amen. Yun nga po, ibibigay sa ating lahat ng Panginoon ang ating kailangan, na kailangan ang center natin ay si Kristo. Sa Kanya lang po tayo manalig. Mahal ng palataya kung ano man ang ating mga kailangan at pagkakaloob po niya. Kanya, purihin ang Panginoon. Okay, ang closing prayer po ay si Ate Eda. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na puno ng pagpapala sa aming buhay. Lord, maraming salamat din po sa buong pusong pagmamahal sa amin, sa gabay, patnubay mo sa amin, sa araw-araw na naming buhay, na maging kontento po kami dahil sa ibinigay mo sa amin ang lahat naming pangangailangan. Lord, you are our great provider. Sa lahat naming pangangailangan, Lord, hindi ka nagkukulang. Lahat-lahat po ay binigay mo sa amin.
Buong puso po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ang mahalaga po, ikaw po'y pumasok sa aming puso, sa aming buhay. Ikaw ang gumagabay at pumapatnubay sa amin. Ikaw po yung aming great provider. Gaya po sa Philippians 4:6, maging kontento po kami na sinasabi niya na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso at hindi tayo matukso sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Lord, marami pong salamat. At ganoon din po sa Timothy 6:7-8, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo ay may kinakain at dinaramit. Lord, marami pong salamat at hinihingi ko po ang gabay patnubay mo sa amin, proteksyon, at bigyan mo po kami ng maayos na kalusugan at kalakasan at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa at sa aming mga pagkukulang. Lord, marami pong salamat. Marami pong salamat, Panginoon Jesus, sa buong pusong pagmamahal mo sa amin. At binili mo po kami ng iyong napakahalagang dugo, Holy Blood po, Lord nga. Dahil sa aming kasalanan, Panginoon, ay buong puso mo pa rin po kami minahal. Lord Jesus, marami pong salamat. At hiningi ko po ang gabay patnubay mo po sa amin sa araw-araw, ang proteksyon po mo. Ang proteksyon mo po ang mahalaga. At ikaw po yung aming pananggalang sa aming buhay sa araw-araw. Lord Jesus, marami pong salamat. At sa ngalan ng Ama namin sa langit. Amen. 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 In Jesus' name I pray.